Ito yung reference natin. Hibbeler pa din. RC Hibbeler. 14th edition. Hindi ko na ituturo yung chapter 1 kasi puro ano lang yun parang concept lang. Ito na lang, chapter 2 agad siguro. Chapter 2 ba to? Hindi ko sure pero dito tayo sa procedure for analysis. Sabi, problems that involve the addition of two forces can be solved as follows. Parallelogram law and trigonometry. Ang gagawin mo, wait lang, drawing natin. Yan lang yung given mo. Nasabi, mula sa head, magdodrawing ka ng, sabihin natin ito yung yan yung axis. Yan. Kunyari, yan yung axis. Kita mo ba? Magdodrawing ka daw mula sa head ng parallel doon sa axis. Di ba ito, parallel. Ito yun. Mula sa head, papunta doon. Hindi pantay pero pwede na yan. Tapos itong axis na to, parallel din daw. So, ito. So, meron ka ng parallelogram. Ayan, kung di mo nakikita yan, basta yan, nakabuo ng parallelogram yan. Ang kukunin mo dyan ngayon, syempre yung fx tsaka fy. Ito yung fx, di ba? Ay, ito yung fy, di ba? Tapos ito yung fx. Yan yung makukuha mo dyan. Tapos, ito kasi yung given mo yung f. Okay? Tapos, after mo dun, sabi, i-labelan mo daw, label all the known and unknown force. Label mo daw pati yung angle. Kasi may angle dito Yan. Kunyari, given din to. Yan. Tsaka ito, lagyan mo ng, ng magnitude. Kunyari, 80 kN yan. Tapos ito, 45 degrees. Diba? Tapos itong Fy tsaka Fx, yan yung unknown. Kunyari, diba? Tapos next mo doon, punta ka na sa trigonometry. Ito. Ano sabi dyan? Redraw a half portion of the parallelogram to illustrate the triangular head to tail addition of the components. Sabi, i-redraw mo daw yung kalahati. Siyempre kasama dun yung resultant. Tapos yung kalahati. Yan. Ang makukuha mo ngayon, ito kasi si fx, ito fy din to. Ito f. Diba? Parang ano lang. Parang trigonometry lang talaga. Tapos, kunyari, given yung angle mo, tapos given din tong f, makukuha mo na yung ibang components gamit yung alin, yung dalawang law sa trigonometry. Cosine tsaka sine law. Okay, tandaan nyo pa tong cosine law. Anong formula niyan? Ayun nasa baba. C is equal to square root. Pero ako hindi ko na ini-square root yan Pwede namang c squared is equal to a squared. Ay, wait. Hindi ako sanay sa ganyan. Ayoko nang malaki yung sides. Dapat, ito, maliit lang. Squared plus b squared minus 2ab cosine. Tapos yung malaki yung angle. Diba ganyan yun? Tapos sa sine law, ganun din. A over sine A is equal to b over sine B equal c over sine C. Ganyan. Yan yung cosine tsaka sine law. Tandaan mo na yan. Kahit di mo natandaan yan, parang basic na lang yan. Sample problem tayo. Sabi dyan, the screw I in the figure is subjected to two forces, F1 and F2. Determine the magnitude and direction of the resultant force. Diba ito? Natatandaan nyo, given yung F1 tsaka F2, anong yan? Ito yan, diba? Yung pinakauna. Ayan So, ang gagawin natin dyan, kunin daw natin to. Ayan. Tapos yung direction niya. Malamang sa malamang, meron yan angle mula sa axis, x-axis. Yan yung kukunin mo. Delete ko lang. Kasi pangit Pero lagyan natin red. Sige. Yan, parang ganyan. Diba? May force F, tapos merong angle theta. Yan, gawin natin yung first step. Sabi, gawa daw ng parallelogram. Ano kaya ito yung gagawin? Yan. Yan, na-drawing ko na. Meron na rin labels. Kasi sabi labelan, diba? Meron tayong FR. Tapos yung given natin 150 kilonewtons pag pataas yung F2. Tapos yung F1 natin 100 kilonewtons. Tapos 15 degrees, tapos 10 degrees. O anong pwede natin makuha dyan na next na value para sa parallelogram natin. Diba, hindi pa natin makukuha yung FR. Focus muna tayo dun sa mga angles. Kung ito, wait lang, lagyan natin. Kung ito ay 10 degrees, tapos ito 15. Tapos, alam naman natin yung x tsaka y axis, 90 degrees yan, di ba? Perpendicular to each other. So, ang mangyayari, etong side na to, drawingan ko lang saglit. Etong angle na yan, hindi na drawing ko. Makukuha natin yan, di ba? Delete natin. Paano natin kukunin yan? 90, dito na lang, 90,
Kasi 90 yung x and y. Minus 10, minus 15. Kasi tatanggalin natin yan eh. Para yung loob na lang yung matira. Lagyan natin ang angle. Ayan. Yan. Ito yan. Paano ko ba? Ilagyan ko na lang ng arrow, di ba? Dito siya. Anong ganun yan? Equals 65 degrees. Bakit anong labo? Yan, 65 degrees. Ano nakikita mo yan? Tapos, kung yan 65 degrees, kung, wait lang, pakita ko ulit. Kung ito 65 degrees, malamang parallelogram yan eh. Yung kabilang side, yung opposite niya, yung kabilang corner, ganun din, 90 degrees, ay 65 degrees din. Sulat na natin. Itong side na to, 65 degrees din. Dito na lang, sa labas. Siguro dito. 65 degrees. Yan. Meron ka ng angle nito, may angle ka na rin nito. Ngayon, kung kilala mo si parallelogram, ang buong ano niyan, 360 degrees, di ba? 360 degrees. Lahat ng shapes, 360 degrees kapag buo. So, itong angle na to, drawing ulit natin. Itong angle na to, makukuha mo na rin. Tsaka ito, paano makuha yan? Okay. Lagyan ko lang din ng arrow. Paano makukuha yan? 360, pangit ng kulay. Gawin natin black. 360 minus ito, dalawang 65. So, 2 times 65. Yan na ba yun? Hindi pa. Kasi dalawa sila eh. Maghahati sila. So, divided by 2. All over 2. Ang sagot dyan, 115 degrees. Yan. Okay. Nakuha mo na lahat ng angles. Linisin muna natin para para di nakakalito tignan. Yan, meron na. Nalinis ko na ng onte. Ang next na gagawin daw dyan, kunin mo daw yung kalahating portion ng parallelogram para makagawa para mahiwalay mo yung triangle. Tapos, punta ka na sa trigonometry. Ito ang sabi. Gagawin natin yun. Yan, meron ka ng triangle. Para ma-solve mo yung FR dyan, di ba pwede mo na ma-solve yan gamit yung cosine law at sine law. Anong gagamitin mo doon? Sine law ba or cosine law? Sa sine law kasi, dapat ang given mo doon, tatlo. Gaya nito, 150, 100, tsaka 115 degrees. Tatlo. Yun na ba gagamitin natin? Hindi. Kasi dapat ang given doon, hindi ganyan. Ang cosine law kasi ito eh. Ayan. Ang cosine law yan. Sige, gamitan natin ng cosine law. Wait lang. Ito. FR squared is equal to 100 squared. Wait lang, sulat na nga lang natin yung formula muna para di kayo malito. Sabi kasi C squared is equal to A squared plus B squared minus 2AB cosine C na malaki. Yung C dyan, syempre yung F sub R. Or yung resultant force. Squared is equal to, yung A naman dyan, sabihin natin itong 100 kN. Kahit ano naman yan. 100 squared plus B squared, 150 squared. Minus 2 times yung A, 100. Diba? Kahit ano yung A tsaka B dyan. Multiply lang yun. Times B na 150. Cosine, angle ni, itong C dyan, yan yung FR. Ano ba yung angle C? Kung ito FR, ito yung angle FR. Itong katapat niya. So, 115, di ba? 115 degrees. Yan. Pwede mo yan i-square root. I-square root mo siya para matanggal to. Para matanggal to, i-square root mo to. Yan. Tapos ang makukuha mo sagot dyan dapat ay 212.552. Tatlo lang para hindi nakakapagod. Yan. Tapos, baksan lang natin yun. Pag-highlightan na lang natin yung sagot. Ayan. Di ba dilaw? Nakuha mo na yung magnitude. Yun yung hinahanap kasi yung una eh. Magnitude daw. Determine the magnitude and the direction of the resultant force. So, wala ka pa ng resultant. Paano mo makukuha yun? Kasi yung direction mo, ito yung, wait lang, gawin natin orange. Ito yung direction mo. Pangit. Ba't ganyan? Yung direction mo, ito. Yan. With respect to horizontal or yung x-axis. So, ibig sabihin, ito, tawagin natin, ano yan, alpha is equal to theta
plus 15 degrees. Kasi 15 degrees yung 100 kilonewtons eh. Diba? Ito. Hindi mo nakikita. Ito siya. 15 degrees eh. So, ito, theta plus 15 para maging alpha. Tinawag lang natin na alpha yan. Pero pwede naman kahit anong Greek letter gusto mo. Madali na lang pala kunin yan eh. Theta na lang oh. Paano kukunin yung theta? Sabihin na natin. Ang gagamitin mo dyan, syempre meron ka ng FR. Meron ka na ding yung lahat ng side meron ka na, di ba? As ang kulang mo, isang angle para dito. Ano bang sign, ano bang law? Ano bang sign tuloy? Anong law yung kailangan ng ay yung gumagamit ng dalawang angle, 'di ba? Sine law. Dito kasi sa cosine law, isang angle lang kaya pwede natin makuha yung FR diyan kaya yung ginamit natin. Eh dito sa anong law yung gumagamit ng dalawang angle, 'di ba? Sine law. Ano yung sine law? Sine A over A is equal to sine B over B. Yan. O ano yung A natin dyan? Sabihin natin yung A natin dito sa figure natin ay itong 150. Kasi ito yung kinukuha nating theta eh. Ito. Ito yung gusto natin eh. Wait nga, lagyan na natin ng label. Sabihin natin ito yung A. Okay? Ito yung B. Dito na lang susulat, malaking B. Yan. Tapos ito C. Malaki yan ah. Ay, wait lang. Wag na lang. Ito na lang yung C. Yan yung C. Ito yung B. Tapos, ito, burin ko na to. Gawin ko laki. Gawin ko sin C na lang yan. Okay lang naman yan eh. Kasi sin A equals sin C is equal to sin B. Yun yung sin law, diba? So, pwede yan. Kasi itong C, ginamit natin yan dito sa law of cosine. Kaya yan na lang din gamitin natin. So, ito, sin A, ito siya. Ito, sin theta. Sige, sulat natin. Sin theta over yung A, ito yon yung 150 kasi opposite side eh. 50 kilonewton yan is equal to sin C. Ano yung sin C? 115 degrees. 115 degrees. Kahit huwag nyo nalagyan ng degrees. Tapos yung FR, meron ka na yan. Na-compute mo, 212.552. 212.552. Yan. Ayusin mo lang ng unti yung equation, magiging sin theta is equal to 150 times 115 all over 212.552. Babangan natin. Kaya pwede na yan. Tapos, ang kukunin mo dyan, hindi naman yung sin theta. Ang kukunin mo lang yung theta, yung gusto mo eh. Paano may input sa calculus yan? Ang gagawin mo dyan, magiging dapat siya, theta is equals to arc sine. Inverse sine. Tapos, ganito gagawin mo dyan, dapat. Kaya yung pagkaka-input mo. Kahit wala naman bracket, basta maayos lang yung pagkaka-parenthesis mo. Ayan, arc sine siya. Para makuha mo yung theta. Sa calcu, ano yan, shift, sine, tapos input mo tong expression na to, or fraction na to. Dapat, ang makuha mo dyan, dito tayo sa kabila, theta is equal, wait lang, may nakalimutan tayo pala, yun yung sinabi. Ito, 115 lang, hindi dapat ganyan. Dapat, may sine din. Ibray natin, yan lang naman. Yan lang naman, madali lang ulit yan. Yan, dapat may sine din yan. Kasi sine lang eh. So, ito, sine 115. Yan. Yan kasi yung angle, yung 115. Kasi ito, 150 sine 115. O, na madali lang. Tapos, ang mga kuha mo dapat dyan, 39.76 degrees. Yan yung theta. Eh, ang hinahanap natin, gusto natin with respect to the horizontal or yung x-axis. Kahit di naman sinabi dyan, yun na lang gawin natin, Kasi itong ang 100 kilonewtons, dun yung niya eh, yung angle niya eh. With respect to the horizontal eh. Pwede rin naman with respect to the y-axis or yung vertical. Pero doon na sa horizontal, mas malapit kasi eh. Sige. Yung alpha, sabi natin kanina, theta plus 15. Theta plus 15. Ano na ngayon yung Plus mo lang, 39.76 plus 15. Ano sagot yan? 54.76 degrees. Wait lang. Highlightan mo din. Ano na sagot?
Ang magnitude mo, 112.552, which is ito. Tapos yung angle mo, 54.76 with respect to the horizontal. Lagay mo na din yung with respect to the horizontal. O, diba? Ngayon, paano mo ma-check kung tama yung na-compute mong FR tsaka yung direction? Hindi mo naman talaga siya ma-check. Pero, pwede rin, check mo. Mas mahaba nga lang. Pero ang ano lang, kailangan magme-make sense. Kunyari ito, itong figure na to mas malaki si 100, ay mas malaki yung FR kaysa dun sa dalawang components, yung 150 tsaka 100. So, dati makuha mo dyan, mas mataas sa 150. Ito, 200. Pwede na. Tapos yung yung direction na makuha mo, dapat mas malaki kay 15 degrees. Diba? Pero, hindi dapat tataas kay 80 degrees. Bakit? Kasi pag tumaas ka kay 80 degrees, lalampas na yan dito. Lalampas na siya dito. Ibig sabihin, mali ka na. Okay, yan ito lang yan, yung first example pa lang. Yung A. Yung dalawang components, ni-resolve mo papunta sa isang resultant force. Sige, next example natin. Yung resultant force naman, gagawin mong components. Yun. Mas madami yan. Medyo mas complicated. Pero mas madali lang naman yan parehas. Doon na lang yun sa next na example.